Ikinalugod ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang paglago ng agriculture and fisheries sector noong fourth quarter ng 2025. Kasabay niya na itala rin ang mas mataas na produksyon ng baboy. Ang iba pang detalye sa ulat ni Gab Villegas. Lumago ng 0.5% ang sektor ng agrikultura at pangisdaan noong fourth quarter ng 2025 ayon yan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Mataas ito kumpara sa negative 2% sa kaparehong panahon noong 2024. Ikinalugod ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang nasabing paglago sa kabila ng mga kinakaharap na hamon ng sektor tulad ng pabago-bagong panahon at mga sakit. Ito rin ang isa sa pinakamataas na paglago sa sektor ng agrikultura sa nakalipas na 5 taon. Ayon naman kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, nakaambag sa nasabing pagtaas ang livestock, poultry at fisheries. Umabot naman sa 1.6% ang naging pagtaas sa produksyon ng baboy noong nakaraang fourth quarter ng 2025. Isa sa mga nakaambag rito ay ang malaking pagbaba ng kaso ng African Swine Fever sa bansa. Aabot na lamang sa 8 barangay sa buong bansa ang mayroon pang kaso ng ASF. Ilan sa mga ginagawang hakbang para makontrol ang pagkalat ng ASF ay ang epektibong pagbabakuna sa mga baboy at magandang biosecurity measures. Yung ating mga industriya ng pagbababoy, adjust na doon sa epekto ng ASF. They know how to parang adjust doon sa sakit. Alam na nila yung paano pa-improve yung kanilang biosecurity. Ang maganda rin dito, walang masyadong malaki ang pagbaha. Alam natin na yung ASF virus, ang main carrier niyan yung tubig. Tumaas rin sa 8.9% ang produksyon ng manok sa bansa, habang ang fisheries naman ay umakyat ng 4%. Bahagya naman bumaba ang produksyon ng bigas at mais sa bansa noong nakaraang quarter dahil sa mga nagdaang bagyo. Sa kabila nito, positibo ang DA na maaabot nito ang minimum target na 20.3 million metric tons na aanihing bigas para sa taong 2026. Nagpapasalamat rin ang kagawaran kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglalaan ng malaking pondo sa sektor ng agrikultura. Itong pondo na to nakatranslate doon sa actual projects implementation on the ground. At yung paglaban natin halimbawa sa inflation, paglalagay natin ng mga continuous program sa production and productivity ng ating mga magsasaka. Importante na mapababa yung post-harvest losses, mapaganda yung mga binhi. Umaasa rin ang DA na magtutuloy-tuloy ang paglago ng sektor ng agrikultura ngayong taon. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.